Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo, maabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga ipasabi na sari balita isyutan komentaryo ni Pakarad Sari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre kalob kanta bayo sa kapaborito yo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kaulop kanta may timat at sain agaw lan na Huwebes sa tatang tanagagik pit sa 22 la. At bulan na Enero taon 2026, hanggang peorom sa alan na nagatposto ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. Man Pebrero la manaya, man Pebrero la, pero sa rin kaplo sa natatang tanagagi, sa pitalaran ni nakaraklan, although wala ibabagadala mo lantin akulong mutla, wala lad Quezon City Jail man partner. No, Payatas. Payatas Quezon City Jail at sakitan at saray balog. Yasira yakwanda, pero alaga rin ni may isang kabalogan. Yasira. Yasira. Wala ni Sira. Wala ni pialagarda. Ni Jadsaren Kaplusan, wala lay mampapasingayo. Si Saldico, gusto tulay may dialogo. Ang ipawit layan na feelers at Department of the Interior and Local Government o dino DILG nadsamay sa Quiago. At sa kwanto ng DILG Secretary John Vic Remulla, ayan impormasyon at kukumpirmaan danin maong tasay kwanda mo lante no gabay to'y may dialogo at si paparaan matira ya katungtungin niya pero numan bilang tasayat sa kriyasuhol ang dahilan ay wala silang oras para rito. Sinasagabay to'y baga kung paano na ani kukontakan day Secretary Remulla palabo anda sing oman. Pero tugabay ko no. 1 billion ko no? 1 billion. 1 billion. O aya may dati. 1 billion so offer dad si Karan sa nagi. Sa nagi. Pero syempre dismayamot si PBBM tawalaratan niya suhol. Tamlay atapang babae kwantumot according to her tas ikati spokesperson mo lang Pero sa pangkalawan ko. Secretary at agatan nayarin makadral at integridad na sa nagi kwantumot. Sa pangkalawan ko, balot ka paborito RJ. Tantadan sa bribery at punishable by law. Oh, yes. Oh, siyempre. Nan inufran dari 1 billion aki agda iniral. They have all the grounds. They have all the reasons. Aristo niraramay man babribe at sigara bakit hindi nila ginawa? Binanggit kung sino pero may nagtatangka. Yan. Na manuhol. Tama ka naman. Kung may magtatangka, sino ang nagtatangka? Di ano na lang, i-entrap, di ba? Parang, anong tawag doon? Kung ibibigay na yung pera, di uliin na. Di ba? Lanti, sa kwang kulanti ka paborito, RJ.
nututuwatan. Indeed, wala ta na bribery, Oh, 1 1 billion. billion daw eh. Ha? Mhm. 1 billion. Anto, Sansaki Ryan 1 billion? 1 billion si nira. Kato? Yes. 1 billion si Kuya to? Oh. Oh. Naman bilang walatan, Mm. di kumon, in their own conscience at atong tanagagigawtan, using Yes. their own conscience kapaborito arja, di inarol na kumun. Mm. Entrapment is at okay. may kwanday piano hindi ko sinabing hindi ako naniniwala, di ba? Para ka paniwala right after arestuhin yan. Saka mo sabihin nanunuhol ng 1 billion. Oo. Parang Kasi sasabihin mo ngayon, wala ka namang nahuli. Eh di, anong iisipin ng taong bayan? Sa inunutan danatan, madrama labaya, kwanda. Ang kauntan. parang ganun na. Oo. Ganun na nga, partner. Dahil alam mo yung mga madlang people ngayon, Mm. gising na sila sa mga issue. Ay, aware na Oo, sila alam talaga. nila kung ano Oo. yung sinasabing sarsuela, Mm. alam nila kung ano yung sinasabing drama, Mm. alam nila kung ano yung makatotohanan. Mm. Dahil aywan ko punding-pundi na sila kasi sa mga nangyayari, di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito is hindi lang milyon, Oo, hindi lang bilyon, Oh, kung trillion minsan pa. trillion pa. Oh, so Isa pa kapaborito Ajay. Nakadramahan ulit. mm, Kung napapanood po ninyo yung sinasagawang hearing ng Blue Ribbon Committee. ngayon nagpapatutyadan na Oo. naman sila diyan. Anong sabi ni ate mo, tsaka ni Senador Marcoleta? Oo. Oh. Bakit ganon? Mm. Ang tanong ni Senador Marcoleta, bakit ganon? Pag tinatanong natin yung mga witnesses, kasi dalawa yun, babae yun na nakamaskara, nakatago yung identity nila. Isa pang bagay na pinagtataka ko kapaborito Arjay, bakit kinakailangang i-hide mo yung identity mo kung totoo lahat ng sinasabi mo? Bakit kinakailangan matakot ka? Kung nanindigan ka na rin lang, nagsabi ka na rin lang ng alam mo, panindigan mo na. Yes. Bakit magtatago ka pa? Saka yung mga public figure diyan, yung mga may katungkulan lalo na sa DPWH, ba't pa siya magtatalukbong? Ay, yung isa, Pagka ginugol mo yung mukha mo, makikita mo makikita mo naman. may Facebook siya hindi ba? Oo, isa rin yun. O, hindi Parang po. ano ba yun? Kaya For nga- my for my safety, parang ganun yung rason. Oo. Tama nga Alam naman na naman nila yung pangalan mo Oo. pag inopen nila yung account mo diyan, Facebook, Google or whatsoever, 'di ba sa ano naman ngayon sa internet pagka may hinahanap ka, 'di ba? Oo, lalo't official siya. Dapat Oo. official ka, public figure ka, di makikita. Oo. Hindi mo maitatago. Kaya sabi ko, ano ba itong kadramahan na ito? Sabi ko, kinakailangan pang magmaskara. Ay, socialist. Ngayon, nung tinatanong ngayon ni Senador Marcoleta, yung dalawang witnesses, patungkol sa sinasabing bumili ng mansyon na milyon ang halaga sa Forest Park sa Makati, yung former Speaker of the House. Bakit ang sumasagot kapag ka tinatanong si committee chairman, si Senador Panfilo Lacson? Bakit siyang sumasagot? Parang bakit gano'n? Hindi direkta yung mga witness, dapat sila. Dapat sila, di ba? Kasi Ano sila, witness, resource speaker? hindi ko alam nga kapaborito. Kasi Kasi, supposedly, pag witness sila, they all have the first-hand information. Ang kauntan. yes, kasi Alam sila nila nga yung nangyari, magbubulgar Oo. Andun sila nakita nila na they are either participated or sila yung main character na nandun. Alam nila ang sasabihin nila kung sila'y tanungin. Balik-balik ta rin mo man yung tanong, parehas ang sasagot nila. Sabi Kasi nga yun ang nila, totoo. pag totoo, tama ka. Kahit Oo. anong pagbabaliktad mo, pag totoo yung sinasabi mo, hindi ka mawawala sa Oo, sasabihin mo. Dahil hangga't totoo ipaga, oo. Pero pagka scripted, baka magkabulol-bulol ka pa Yun. dun. Yun ngayon ang tanong kapaborito, RJ. Ano yun? Totoo silang witnesses o scripted? Para lamang malihis na naman. Or, siyempre kapag may tumayong witness, halimbawa kapaborito, RJ, pinanindigan niya halimbawa yun, tapos lalabas, hindi pala. Mali pala yung sinasabi nila. Adi, basura na naman yung kaso, mawawala ng saysay yung Oo. kaso kapaborito, RJ.
mamaya mag-a-apply yung tinatawag nilang double jeopardy. Wala na. Oo. Kasi ba't mo pa ulitin? Oo. Di ba? Yun na yung kinaso mo napawalang sala na siya sa Quitted kaso na niyan siya eh. dyan. Ba't yan ulit? Oo, Wala na hindi bang pwede iba? yung ganun. Magdo-double jeopardy yan. Mhm. So, sabi ko, bakit ganun? Ba't nga pala sila ang sumasagot? Si chairman ang sumasagot. O siya may first-hand information, tapos siya na lang i-present yung sarili niya as witness. So, dapat ibig mong sabihin, pabayaan. Of course. Parang kung ma-interrogate, Oo, parang gano'n. Di ba? Oo. Kasi sila yung nandun eh. Oo, Sila yung nararapat pagkukunan ng impormasyon eh. Mm. Yung impormasyon nila, alam nila dahil person information, alam nila yon. Kaysa Yes. kung ikaw ang sasagot, baka nag-usap na kayo Ay, before. Yung Sasalang, sabi parang ko ganun. sabi ko nga kapaborito, baka scripted ito. Pagka tinuruan ang mga to na kunwari sila ang tatay yung mga witness, kaya kita mo, hindi nila agda na iparontal so identity da. Na may kalupaan da no tituan itsura da. Ay, socialist. Oo. Yun nga kumpare kong manginginom sa isyong ito. Ano sabi niya? Ano to? Back to grade 1? Meron ng ICI, tapos na yung mga, back to grade 1, sabi niya. Oo. Kasi another investigation daw, parehas naman yung iniimbestigahan. Di na ba ito matapos-tapos, sabi niya. Isamantalang yung iba, mabilis pa sa alas 4 kung mahuli, sabi niya. Sige, alam mo sa mga reaksyon na ganyan. Gising na ang taong bayan. Ano man ang mangyari, tulad ng sinasabi mo na reaksyon nila, dyan sa mga witness na may sumasagot, sila na nagsasabi Mabuti si Super Ate talagang diretsahan niyang sinasabi. Yung mga alam niya dyan, nagkakainitan na nga sila dyan sa Senado. Tapos ito pa, kapaborito Ajay, talagang hindi na matapos-tapos ang politikahan dito sa ating bansa. Nagsampa na naman ng panibagong kaso ng plunder, malversation at graft. Itong hindi ko alam kung nagpapapansin na naman ito talaga. Sino? Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ay, oo. Siya na nga yung maboka ngayon sa 2028 election na dapat daw magkampi yung administrasyon sa kakakamping para sigurado at itumbang mga Duterte, sabi niya. Ano bang galit niya sa Duterte? Oo nga. Nagpa-preskon yan Bakit nga ba galit na galit? Parang, alam mo, yung parang threaten kayo sa mga Duterte. Yan ang feeling ko kapag kailangan magsama ang sabi niya, administrasyon at kakamping dahil si Mayor Lini ayaw na niya. So wala na, kaya na nga tumakbo na siyang mayor sa kanilang lugar sa Legazpi. Pinagpipilian itong ganon din si asawa ni Sharon, sino yun? Si Kiko. Senador Kiko. So baka si Bam na lang ang ilalaban daw, kailangan magsama yung administrasyon, sabi niya, at kakamping. Parang na-threaten nga sila. Yun talagang nakikita ng taong bayan, Lignaan da Kapaborito RJ. Bakit threaten kayo sa mga Duterte? Hindi na nga sila nagsawa, Kapaborito RJ. Impeachment, plunder, malversation, graft, lahat na halos yata ng pwedeng ipakasalanan dat si Vice President. Gagawin dala. Gagawin dala. Mabuti pa si believe pa ako kay idol ko. Sino? Si Pambansang Bigote, sabi nila. Si Senador Robin Padilla. Nanawagan Robin Hood. Tapusin na yung mga isyong ganyan yung about impeachment. Wag na, sabi niya. Kaliwat kanan, impeachment, wag na, sabi niya. Pagtuunan na lang ng pansin yung mga panukalang batas na makakatulong direkta sa mga nasa laylayan. Yan ang gusto ko kay Senador Robin Padilla. Pinaglalaban niya yan. Pag-usapan na lang natin. Isturbo yan. Parang ganon. Alam mo, we have the same damdamin and thinking nitong si Senador Robin Hood Padilla. Bakit ka mo? Naisip ko rin yan Sabi ko, wala na tayong pupuntahan. Di ba? Ganito na lang palagi. Araw-araw, balingaan at politika. Aga na isulong yung mga makakanang batas. Demanda dya. Yung attention natin na mag-focus tayo para mapaangat yung ekonomiya ng Pilipinas,
that we could also be at par with Singapore, with our Asian neighboring countries. Wala. Kulelat na eh. Kulelat na Yun nga nga yung tayo sinabi niya eh. Baon na nga tayo sa utang eh. Ba't ito na lang pagtunan ng natin pansin. Paano natin may angat ang bansa? Di ba? Kung sino man ang magiging leader ng Pilipinas, leave it to the people. Yes. Oo. Silang Leave it buboto to yan. us. Kaming mga botante, kami magde-decide. Kala ko ano yung sabi mo? Ha? Let the people decide. Let the people decide. Decide. Kala Oo. ko let Busanli decide. Hindi ganun. Ayaw mo na si Busan Lee. Mm. Siguro naman this time Gising gising na rin ang Oo. taong bayan. Kasi sa ganitong nangyayari. Ay naku, sana ba tayo? Sa totoo lang. Di ba Wala. sabi mo, nasa kulilat na tayo sa mga neighboring countries natin, nasa Totoo Asia. yan. Totoo yan. Oh, Mm. dahil sa corruption, issue ng ganyan. Tapos ito na naman, mabalik ako sa reaksyon ng kumpare kong manginginom. Mm. Bakit bumabalik na naman? Ano yung mga nakamaskara na yan? Ano yung mga ganyan? Sabing ganun. Mm. 'Di ba mayroon ng ICI, 'di ba bubuwagin na 'yan, 'di ba nagsubmiti na sila ng report, ano pa ba? Mm. 'Di ba? Kung talagang gusto nila na idiin yung isang tao, bay pakinggan nila. Tingnan nila, reviewin nila yung mga dati na ng mga nagkumpisal diyan. 'Di ba? Ang dami nang Yes. nagkumpisal na nagtuturo sa tao na 'yon. From the records itself. Ay socialist triangle. From the records itself, from the very Ay, beginning nako. na in-start nila yung No, investigation. 'di ba? From there, may mapipick up na sila. Oo. Si Senador Bong Revilla, bakit nahuli agad? Yun ang sinagot ko. Dahil may direkta na banggit, siya daw ang kumuha. Siya daw. Dahil hanggang ngayon, inosente pa ang mga yan, di ba? Ako nga rin nag-iisip ka pa, Brito RJ. Kasi unang-una, ang mga Revilla at mga Rimulya, mag-best friend. Oo, magkaibigan yan. Sabi nga, inamin naman ni mag-best friend yan, di ba? John Vic. Oo. Kaya lang, wala daw siya magagawa. Talagang parang pinapanindigan na walang malakas, walang dito kay kaibigan. Parang maging sino ka man, basta may paglabag, yan ang Ang reaction ko dyan, si Ren. Ayun, yun ang tanong mo, si Ren. Si Ren. Ay, susunod na rin din daw yung idol kong isa. Talaga? Yung sino na yun? Ano yung pangalan yun? Yung isang senador na nababanggit din, na nakasuhan din ng malversation of public funds. Sino yan? Dalawa sila yan, di ba? Nasa dulo ng dila ko. Si Senador Villanueva. Villanueva. Ay, Alam mo kasi socialist. nakapagtataka lang. Kasi alam naman ng lahat na nitong nakarang eleksyon, nang tumakbo muli bilang senador for re-election, itong si former Senator Bong Revilla, tumakbo yan under the administration party. Isa rin yan na sinasabi na kahit sa administrasyon ka, naging sino ka man, parang Sharon Cunita yun. Parang iniisip ko tuloy ka paborito, AJ, kasi ang sinasabi naman ng Malacanang, parang ikinagulat pa. Ikinagulat pa nila na kasali si Bong Revilla sa flood control fiasco. Sabi ko naman, totoo talaga? Kinagulat nyo? And dahil sa sino yung whistleblower niya na nagsabi na may kickback siya dahil siya yung parang in-endorse din niya yung pundo na ganyan, di ba? So pero pagka yung involvement niya, sabi ng ibang nagbibigay ng reaksyon, parang maliit. Pero sabi ko naman, maliit man o malaki, basta nangupit ka dyan, kaso yan. Oo, siyempre. Pero kung siguro sinasabi nila, kino-compare dun sa iba na billion, nasa labas pa. Parang ganun. In conclusion, kung sinong tinutukoy. in conclusion, baka hopefully, may alam ka dyan. hopefully, hindi ito palabas, ha? Hopefully, hindi ito palabas. Yung nga sasabi ni Super Ate, palagi. Di ba? Nasa Senado yan, pero kasi, yun ang kanyang sinasabi. maalala mo, kapaborito RJ, nung una, na-involve na siya. Napawalang sala. O ngayon na naman, na-involve ulit. Ang tanong ngayon,
mapapawalang sala ba siya for the second time? Sabi naman na yung reaksyon naman niya dyan is parang walang due process. Yan ang So, sinasabi nga niya eh. mm, Walang due process? Kwanto? Ba't sa iba mayroon? Hmm. Yun ang liknaan nila. Bakit kaya walang due process? Ay, nako. Ha? Ang dami-daming Hindi ba siya reaction dyan. nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegations sa kanya? Alam mo, mahirap pa maglabas ng mga salita Mm. ngayon dahil pero pagka kukunin mo yung mga reaksyon, Mm. may nagtatanong ito naman katanungan lang naman. Oo. Hindi kaya sacrificial lamb si ano? Yun na nga eh. 'Di ba? Yun yung matanong tanong. Hindi Kaya natin nga- sinasabing ganon. Oo, kaya nga Yun yung reaksyon ng mga nagbibigay ng komento diyan Mhm. na naririnig Oo, natin. kaya nga nabanggit natin ka paborito RD kasi tansulik na yung pasabidad siya. 'Di ba? Ah, oo. Sana Yun hindi ito drama. Oo, parang gano'n. No? Para lang daw ma-tune down yung issue, about Na- dito. Na Na may big fish. Kasi ang sigaw nila nung Oo. nahuli yung mga maliliit, ba't mga small fish? Oo. Small fish, yung munamon, di ba? Tama yung sabi mo na matone down yung issue. Oo. Na itong administrasyon na ito ay walang pinapanigan, walang sinasanto, Yes. walang kaikaibigan, Mm. walang kapakapartido. Parang narinig ko na yan. Oh, di ba? Walang kaibigan, walang kumagganap. Kilala mo yun. oo. Yun yung makamasang Di ba? presidente noon. Oh. Sana nga ganun. Mhm. Yun ang Walang hope. kukumpare. Oo. Ganun. Yun ang hope ng mga taong bayan. Mhm. Sana nga hindi ito parang isang pelikula na at the end of the day lumabas pa rin yung bida at bida pa rin siya. Yung parang sa siya pa rin yung nakakuha ng simpatiya. Oo. Parang gano'n. Di ba? Ay, nako. Untuloy sulik na ibalik. Kaya rin inasarang pakabatan pa imano manalo pa rin sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
Popular sa balita. Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa likna, ibali at ating tanagagik oras nila alas 8:04 sa kabuwasan na ago na Huwebes. Kaulot kantabi ni siyempre sa rin magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Hello and good morning kay Madam Emma Alipio. And siyempre sa ating birthday girl, si Nanay Bihing. Nano mo yung Nanay Bihing? 27. 5 ni- days more to go. Oh yes, panang nang tapamay kin partner Nixon. May antuman picture. Nanay Bihing, tapin na nang damat nitan. Walalay dito. You are invited to markas kalendaryosan. Ano bihing? Happy birthday. Happy 70th birthday on January 27 po yan. Oy, anong araw yun? Martes. Martes. Ganon din kay Madam Ja. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ito naman medyo nakakalungkot na balita, kapaborito Joseph. Oh. Lalo na dyan sa barangay namin, sa barangay Manibok, dahil pumanaw na po kagabi ang ating dating kapitan na si
former barangay captain Elisardo Boy Laureta sa edad na 77. Siya ay pumanaw kagabi alas 11 pasado. At ito'y pinapaalam ng kanilang pamilya sa mga kakilala at kaibigan ni former barangay captain Elisardo Boy Laureta ng barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Alam mo siya rin yung Nagkasakit ba siya? Oo, kasi sa may iniinda na ring sakit. Siya ay ang tawag ko sa kanya kasi partner. Dahil siya yung kapitan ko nung kagawad ako sa barangay Manibok. At siya rin yung kauna-unahang humawak ng OFW desk sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil maalala natin Under the governorship of ni Umbaga Subagop. Dahil nung umupong gobernador si Governor Amado Totanes Pino Jr. si Gob Ama. Yes, na-create diyan yung OFW desk. Okay. Nasa pamamahala ng Provincial Employment Service Office na ito ay ang head naman dyan is si Sir Alex Ferrer. At alam mo yung OFW desk, ito yung mga tumutulong sa ating mga kababayan na nagkakaproblema abroad. Yes. So mayroon yung desk na yon na dahil minsan may nakaproblema, may tension sa Middle East ata, nalaman ni Governor Espino, kailangan mayroon tayong OFW desk. Kung hindi ako nagkakamali, that was during the time na hinusob ng Amerika, yung Iraq. Yes, parang ganon. So, walang matawagan yung ating mga kababayan. Kaya, through resolution to create an OFW desk dyan dito sa ating probinsya at siya ang humawak doon. Bakit kamo? Dahil si dating kapitan dating OFW. seaman siya kasi. Okay. At sa Pangasinan, wala pa yung OFW desk. Presidente na siya. At siya ang nagbibigay gabay doon sa mga OFW on his own. So meron silang grupo na siyang tumayong presidente. Okay. At wala noong may mga pondo-pondo pero kalimitan sariling bulsang ginagamit. So nung nagkaroon, tamang-tama siya yung nailagay doon. Kaya yung mga kababayan natin, imbis na punta pa ng OWA, punta pa ng dyan sa Manila, mayroon na silang direkta na. Yes, mapupuntahan diyan sa provincial government, yung OFW desk, at siya ang tumao doon ng matagal. So marami siyang natulungan actually. So pag nalaman nila ito, siguro sa PM Bagyadamat, kadsara may atulungan ng former Kapitan Elisardo Boy Laureta, edad 77 at amatanir mutla Kalabyan. So sa PM Bagya Chiperla na sa Unica Iha sa nagda si Aisa, condolence po sa inyo. Condolence po sa family, At ayun mo, sa kimot yung makapaorman kapaborito RJ, anggad saran kaplusan, at man nang nangis ni so pamilya na sara may sanasawa, nanunutan mo niya, madalanan mo na disgrasya. Taga sa inyo yun. Hinahanap nila ngayon yung driver ng UB. Yun, di ba yung sinabi ko sa iyo noon? Kasi doon sa comment, bakit may nakakita talaga? May nagsasabi kasi doon na before. Sana nga may lumabas na video. Kasi nasagi daw, kaya nag-share ko, tapos ayan na yung yung bus. So, yung bus naman, kung tutusin, walang kasalanan yun. Actually, naano pa siya nga siya nga ang nadisturbo, nadamay pa sa aksidente. Kaya nananawagan po yung pamilya kung sino man po yung driver ng van, UB van, hindi mo man sinasadya, alam natin aksidente yan. Aksidente yan. Pero sana makatulong ka naman sa pamilya. You have to remember, mag-asawa po yung nawalan ng buhay dahil siguro sa nangyaring aksidente. Alam ko hindi mo sinasadya yan doon sa driver ng van. Yes. Pero panawagan lang natin. Sana mabother ka rin ng konsensya mo. Tumulong ka na lang, sir. Kasi alam ko, pagtamagan niyang aksidente, sa una siguro masakit pang loob, nagkakademandaan, pero sa paglipas ng panahon, nakakaroon din ng areglohan. Yes.
So ngayon pa lang. Ngayon pa lang, nakikiusap na tayo doon sa UV driver na yon. Alam mo sir, hindi naman po sila well-to-do family. Saka sa kanya din, baka hindi rin niya nais mangyari yun. Aksidente nga eh. Tulungan mo na lang sir, kawawa naman yung pamilya. So taga-basing talaga. Oo, taga-basing. Kabandaan. Nakashare nga sa mga social media yung kanilang panawagan na sana ma-share yung video na yon para matunton kung sino man po yung may-ari ng sasakyan, isang UV van. So pag UV van, ito yung namamasa na kumukuha ng mga pasaheros gamit yung mga kanilang private vehicle sa Guntan Kapabrito, RJ. Yes. Pero UV van, registered yun yung mga to. Alam mo, yung UV van, ang biyahe ng mga yan from Either Alaminos, ganon. Baguio, mga ganon. Mga ganon. Alaminos to Dagupan, mga ganon. Most likely, galing ng Linggay na yung UV van, patungo rin ng Dagupan eh. So, yun yung mga puti di ba? Sana, kung meron din po kayo sanang na i-record na video, kasi may mga sasakyan ngayon na may mga camera eh. Baka po makatulong para ma-identify kung sino yung UV van na yun. Pero sana wag mo nang hintayin, sir. Tumulong ka na lang, magpakita ka na lang. Hindi naman sinasadya yan. Alam ko hindi mo sinasadya. So, yun nga malungkot din kasi alam mo Kapaborito RJ, hindi naman sila well-to-do family at umaasa rin lang sa pangingisda. Alam mo, talagang bagas-bago kasi alam mo, sila yung mga taong nagigising ng maaga para kumita ng pera para sa pamilya dahil alam ko pupunta na silang magtinda early in the morning nang nangyari yung aksidente. Actually, madaling araw yan, no? Manlako rin sila, mangkalukor lara. Mga alas 3, mangkalukor lara. Ang butol ni Mutso pa naon natan. Taksaw larad tanggal. Sanda ipilag may netda. Insan lara mangkalukor. Tipo ng dara may oral da. No pigara may oral da, sikatuman so ilako da. Mong labat ya may pangastos da sama niya agaw. Di know for how many days ya panggastos daman. So sana matulungan mo sa sa driver ng van. Sana. Kasi ay sus kakiram sa aksidente. Tulad no nangyari nung baberal sa ngayon sa Facebook. Gamit lamay ng video yung panangnang tunin namin. Yung nangyari dyan sa Luna Isabela, yung may bata pa ay mga nadisgrasya jeep. Nakita mo yun? Yung jeep, ay susilis. Nakita ko. Ay, kawawa yung mga pasahero. Nagtatabunan ay totoo. Parang ayoko nang makita yun. So, di man lamot, si Magid isip ko na ang gapoy maksilya may armas tayo at dalan. Pikakasi tandasal. Yes. Kasi yun lang. Yun lang. Saka alwar. Kaya siya naman drive Kapaborito RJ. Puyo kan ko ni Mero sa Ridimat Lugana. Ganun talaga yan. Ganun talaga po yun kasi kinakailangan natin yung guidance, gabay at saka protection. Yes. Mamaya may ipapakita din ako na video. Ito naman ay patungkol sa isang magnanakaw. Bakit? Na umatake doon sa amin. Ilang kabahayan na yung kanyang napasok. Nahuli na siya? Isa. Hindi pa nga Baka kilala ninyo may papakita ko. Dahil nakuha siya ng CCTV. Laula Ditanad, Barangay Pangapisan Norte. Nangyari yung pagnanakaw diyan sa boundary ng Manibog at Pangapisang Norte. Diyan sa amin, sa Sitio Rambo. Ano ang ninanakaw niya, partner? Siguro walang makuha, walang mapasukan. Yung nakaparking na bike yung kanyang kinuha. Hanggang ngayon inaalam pa kung sino siya. Pero nakuha sa CCTV yung kanyang mukha pero medyo blurred. Mamaya ipapakita ko rin yan para baka kilala ninyo ang kawatan na ito. Yan. Alam mo, napaisip tuloy ako, yan ang kagandahan, kaigihan na merong CCTV sa bawat sulok sa isang barangay. Dahil from there, mamomonitor natin kung sino yung may sala, kung sino yung gumagawa ng mga ganyang aktibidad sa isang barangay at ma-identify ka agad at mahuli ka agad at mabigyan ka agad ng hustisya yung kanya mga binibiktima. So, sana sa lahat na ng barangay ngayon, magkaroon kayo ng programang ganyan. At ang dito, bigyan nyo ng attention yun. Pero alam mo kung anong masasabi ko dyan, yung mayroon po kayong CCTV at parang may command center,
Oh, Parang yan. isang room na may tatao. Oo. Kasi kung minsan 24 re-reviewin na hours lang, a day. re-reviewin na Ah. lang eh. Tapos na yung mabuti yung may tumatao na aliwan tumag, Mm. 'di ba? Yes. Actually, Para makita ninyo, maksyonan agad. Oo. Oo. Actually, isa rin ang purpose niya na isa is to ma-preempt Oo, yung plano nila. yung plano nila. Oo. At kung mayroong mang nagaganap na at least maka-respond kay kaagad. At kapag nasubalanti ni Oo, may Antonitan niya, napaer. napaernit ang tukaman niya, disgrasya yes, ditan, oo. ya posibleng pakaandi ay bilay na balang sinansakay, Oo, kontan. ay, Oh. Dapat yung talagang... Ayan na yung sinasabi mo. yan na. Oh, Yan. yun. Automatic si Engineer Nixon. Ayan Tignan mo, yun. tingnan natin. Okay. Sa mga nanonood sa amin ngayon, di ba? Ayan, naglalakad pa. Oh. Tapos pumunta diyan sa may skinita. Malinaw naman yung mukha. Di ba? Oo. Yan. Tapos may Nawala tumahol siya. na aso diyan eh. Okay. So hindi tumuloy. Okay. Ayan, tapos babalik ulit siya doon sa kalye namin. Kalye namin yan eh. Banda Oo. dito yung bahay ko. Maraming tricycle doon sa Oo, ka. kasi Ano yan, for sale? putot na dalan yan. Kaya dyan na nagpapark yung mga tricycle dahil iskinita yung paloob. Oo. Kumukuha sila ng pasaheros dyan. Hindi naman, gabi na eh. Gabi Dyan na. nagpapark na. Kasi wala okay. namang putot latan. Okay. Wala nang pupuntahan. End of the road na yan. End of the road na yan. Okay. Ayan, di ba? Naglalakad. Nasaan siya? Tapos, Tapos, pagpunta niya dun sa ulit sa daan, ayun, may bike na siya. Nakabike na yan. talaga? May kinuha na siya. Ayan, lumabas na. Oo. Tapos, ayun na, pumunta doon sa may gilid. Mhm. Yan. Tapos, pagkatapos niya, yan, tignan mo, meron na siyang daladalang bike. Tinangtang tula may Hindi, bisik. nilugaran to. Ayun na. Ayan, Oh. tumakas na. So, yan yung kawatan. Dahil nung mga nakaraang gabi, nakaraang mga linggo, may napasukan siyang bahay, nawala ng cellphone. Nako. Baka sa kako isa lang yan. Pero doon sa amin, nung minumukhaan, hindi sa namin, sa sitio namin. Hindi siya taga doon. Malakas naman ng loob. Ano ha? So yun. Hindi niya nakita napansin na may ninyo. CCTV. Oo. So maganda na yung mga CCTV, itago ninyo yung mga sa lugar na hindi talaga mapansinin. Nako. Pero kuhang-kuha niya naman niya yung lahat ng anggulo dapat. Yun. Oo. Nakita mo yun. So, dapat lang na tama yung sabi mo, maglaan ng pundo para makita natin sa barangay, di ba? Mag-invest kayo dyan sa mura CCTV. lang yung yung binibili natin, yung bumbilya. Sa online, Di ba yung parang bumbilya, Oo. nagro-rotate rotate pa yan. Oo. Sa online, more or less mga 1,000 to 2,000 Oo, di ang ba? presyo ng mga yan. Kabit nyo na lang. Tapos, pwede pang i-monitor sa cellphone. Yun. So, anytime, kahit nasaan kayong banda ng Pilipinas o lugar man, makikita nyo kung sino yung mga pumapasok sa bisini o sa mga bakuran po ninyo. So, maganda rin na bawat bahay meron ding CCTV actually. Okay Malaking naman. tulong po yan. Ito, singit ko lang yung mga kobradores natin, kapaborito Joseph. Nakabalik na rin yung iba, may bola na rin yung mga walang bola noon ng Grand 88 Gaming Corporation. Dahil syempre napagtanto nila na dito yung legal, kaya doon na sila nangungobra. Pero ang nakuha nating impormasyon, may sumasabay naman. Ito yung bukis. Ang malaking katanungan dito, kung illegal yan, ba't hindi nahuhuli? Di ba Yung sabi mo bukis. kahapon, narinig ko meron ng direktiba ang regional director? Yes, sulat mismo. Okay. Galing sa regional director na ito ay pinasakamay sa ating PNP provincial director. Kaya kung mamaya baka matawagan natin ang ating provincial director, kaibigan naman natin si Merculio, di ba? Si Colonel Merculio. Colonel Merculio, patungkol naman sa direktibang ito. Dahil alam naman natin na ang legal na nag-ooperate ng small town lottery ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Siyempre pagka may mga nagbubukis, siguro obligasyon naman ng ating mga kapulisan na yan ay hulihin dahil illegal. Alam mo, hindi mo naman may tatago yan eh.
Yung mga bukis, kasi ginagawa yan sa mga lugar na pwede nilang malaman. Tanungin mo lang yung kabo, di ba? Isan mo yung pinapasok kasi ang Grand 88 Gaming Corporation identified naman yung kanilang mga kabot cobradores dahil mayroon naman silang suot-suot na yung ID sa Katchaleko. Kaya doon pa lang malalaman mo na legit na mga kobrador yan. Yung mga nagbubukis, yung kinukuha din yung kanilang labas doon sa labas ng Grand 88, parehas. 'Di ba? Sila yung walang ID, walang Chaliko, sila yung mga illegal. Kaya kung gwagwardyahan niya ng ating mga kapulisan, ayon nga sa order na istapin yung mga illegal activities, lalo na itong mga nagpapatayan ng STL, sabi ng mga kabo, dahil meron na silang kakumpetensya 'di ba? Yung mga illegal at legal, paano na kaming legal? Madali lang daw na tukuyin sila dahil wala silang ID, walang Chaleco, at yung pinagbubulahan, meron palang diyan nakapaskil na parang Grand 88 Gaming Corporation. So yun yung parang may nakikita kong legal. ganyan. Oo, di ba? Doon sa nakapaskil yan sa mga, yun. kung minsan pinapako sa puno Yes. Yung just to whiteboard. show na sila ang legal. Dahil Okay. itong Grand 88 hanggang pa naman yan, February 28, yung kanilang certificate to operate na galing sa PCSO. Kaya siguro makunan din natin ng reaksyon ang kapulisan dito, ukol dito sa ibinabang utos, 'di ba, na yung proteksyon naman ng mga legal na nag-operate ng STL dito sa ating lalawigang Pangasinan. Kaya yung mga kabo nga, 'di ba, nabanggit ko kahapon na pag sila ang tatanungin, talagang kontento sila sa mga benepisyo na binibigay sa kanila ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation. At syempre, kung mananaya ka, alamin mo rin kung saan ka tataya, sa legal o sa illegal. Doon ka sa legal dahil may protection ka. Kung nasa illegal ka, walang protection. Dahil pag na-raid yan, wala. Di ba? Anong habol mo? Delikado pa, lalo pa ang tayo mo, malaki. Kaya doon ka na sa legal dahil protektado yung taya mo at yung panalo mo pag sa legal. So inuulit po natin, ang Grand 88 Gaming Corporation, sila pa rin yung legal na nag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, kung susundin mo talaga yung maganda yung word na legal, talagang legal di ba? Ibig sabihin pag kasi legal may authority yan. May authority, oo. May binigyan niya ng authority. Hindi dapat kantihin, parang gano'n. Hindi dapat isturbuhin, parang gano'n. Maganda sana kung ano yung legal, irespeto na lang natin. Then kung interesado naman kayong mag-apply for ang tawag doon, franchise. Di apply na lang kung sinong magiging gusto ng PCSO na mag-franchise. Di yun ang mangyayari para hindi na humadamay mga tao. At hindi na magulo. Hindi na humadamay hindi mga na rin tao. malito. Yung mga naghanap buhay dyan. Hindi na madami yung taong bayan sa gulong yan. Okay. Ay, nako. Sige. Pero ito, maganda siguro pagtuunan din natin ng pansin ito. Kasi, batay sa pinaka-latest na ulat, Kapaborito RJ, yung proficiency rates sa mga Filipino learners po natin, dito sa mga kabataan po natin, bumaba po ito, nag-drop po ito habang umaakyat po sila ng grade. Mula grade 3 to grade 12. Oo. Medyo may problema tayo sa edukasyon ng mga bata. So, may proposal ngayon na pag-implement ng isang 10-year reform para ma-address itong education crisis po natin. Dami ng ginawang sistema dyan. No?
Oo. Pero bakit hindi ma-reform? O sige, tuloy mo. You know why? Mhm. Kailangan natin ng sincere na Secretary of Education. Eh, yan na naman yung usapin na That's walang the only technical answer. walang technical know-how, lalagay mo dun. Sige, Yun. sige, tuloy mo. Baka kung ano pang masabi ko. Kailangan natin ng sincere na Education Secretary. Mhm. Yung pong may alam sa Oh, edukasyon. yun, sinabi mo na. Yung pong part ng education. Mhm. Kasi alam nila yung problema sa loob. Ano kaya kung ilagay mo dyan yung naging siya, school division superintendent, naging principal, 'di ba? Yung responsible. Sana yun ang qualification. 'Di ba? na titignan. Hindi Yes. hindi yung because kalyado, hindi yung because ganito, kung Oo. sino. Oo. Ay, so sila. Sana nga kapaborito RJ. In the same manner, ganun din sa ibang departamento. Hindi mo alam kung Huwag kang mag-appoint ng isang secretary ng DOH kung hindi siya doktor. Tapos yung pag-drawingin mo ng plano, hindi alam. Tapos Oo. ilalagay mo sa... Ay, Huwag kang social. mag-appoint ng isang secretary of DPWH na hindi siya engineer. No. Ay, Huwag ka rin social. mag-appoint ng isang DOJ secretary na hindi siya abogado. Ano ba yan? Patungo na doon. Diba? Ano So, ba dapat yan? may mga qualifications yan. No, Hindi tama dahil ka batay naman. sa political Yes naman. alignment ninyo. Kaya nga naalala ko uli si Idol ko, baga subagok Sayang at nagkaroon kasi ng problema sa madaling buhay niya. No? Hindi niya naiporsigi yung kanyang mga gustong gawin. Oo. Itong si Senador Senadora Miriam. Santiago. Di ba sabi niya, Hmm. kung lahat sana, hindi yung qualification na basta makabasa at makasulat, go ahead. Sana ha? Sabi Sana ko, pag may ano din yung ano ng level ng kanyang edukasyon, Hmm. 'di ba? At least may alam siya sa pagpapanday ng law, hindi Oo. yung Sabi ko nga kapaborito RJ, Ako. ano kaya kung naging presidente kaya siya? Oo, ano diba? kaya ang nagawa niya para sa Oo, Pilipinas? Kaya lang ng mga huling niya, in-enjoy na lang yung life niya. Oo, at Dahil saka puro pick-up iniinda- lines. Yes. Mga Pero nung mga una, seryoso siya. seryoso talaga. Oo. Kaso may iniinda na rin sakit kasi. Kaya pick-up lines Oo, na lang. kaya pick up lines na lang. Pero ang ganda naman yung kanyang iniwang mga ganong Ay, mismo Malamalaman. pati Malamalaman. yung kinalalagyan niyang institusyon, Mm. tinitira niya Oo. Di ba? Oo, tumayo dito ang ganito, ganun. Oo. Ay, Sa Senado. di ba? You are accusing him of corruption? Oo, di ba? Bakit? Sino ba sa atin ang hindi corrupt dito? Kanta? Di ba? Yung malulutong na salita. malulutong na salita, Oo, di ba? So, mabalik tayo dyan, tama ka. Mm. Kailan ba marireform? Ang daming mga inisip, nandyan yung pagdadagdag, K-12, whatsoever, ganun. Malaki kasing epekto ng May pandemya, kapabrito RJ. Ay, nako. Malaking punto po yun. Yun, For dahil 2 years. 2 years. 2 years na yung... Oo, parang nakabakasyon ng mga bata noon Yes, for 2 years. Alam mo kung sinong tumalino? Mm. Na-refresh yung kanilang mga Na grade teachers. 1 subject? Teachers. Hindi rin, magulang. Yan gumagawa ng modules. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Sila yung sumasagot actually. Mm. Ay, Sa ano ba mga yan? modules Ibang-iba yung yan. sa school dahil nakatutok talaga at Yes. tutok ang teacher sa Yes. mga bata. Oo. Pag sinabing wait lang, sabi ng bata, anong magagawa mo? Ngayon silang nasusunod. So, yan. Sana. Kaya nga sabi ko, hangga po, no, untan so, sitwasyon tiyo dyan Pilipinas ay, bidimandaan Ay, dyan. nako. Balingaan balingaan dyan. Ala. Hindi na tayo nakaka-focus. Walang stability oo. yung ano natin. Hindi na tayo nakaka-focus. So, very sad, kapaborito RJ. No? Nako. Na ito, 10-year, mabayag. Oh. 10-year reform is needed to address the country's education crisis. Pero yung na-pick up mo na may balasahan. Balasahan. Wala pa rin eh. Saan ba yan? Hindi, yung sa isang local government unit. Malaman nga mamaya. Sige nga, tignan natin. Magpapatuloy-pulik na ibalik kaya rin ni Nazaret Pakabatan pa imano malalapunid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Itagay ang tunay, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 8:33 oras sila tatin talagagi katik na ibalay. Kaulap kan tabi ni siyempre sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Berayemenes at your service, always. Tanda sa magtarilingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Medyo busy. Busy. Councilor, ano bang yan? Nag-declare siya ata ng organization. Oo. Sige. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Sir Josimar, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Kasi wala may agawak sa kaya sangguniang bayan kapaborito, RJ. Atanay, so walay reorganization na saray nandurman committee at sa may sangguniang bayan. And allegedly, wala irereklamo dalanti kunon sa kay konsihal. Iaaya atatang tanagagik at mangukontrata ni na sa may 40 million manamo. Ya pundo na mula sa national government, ya isalil na bulas. Pero kabatan tayo ng tikatuan-tutan. Reorganization. Ya reorganization agawad sa tanya sanggunian. Balat wadanin mangiter so mataraki. Ya miyembro na sangguniang bayan na Lingayen, Councilor Jonathan T. Ramos. Councilor, good morning. Good morning, Sir RJ at Sir Joseph, sa lahat po ng ating kasamahan dyan sa istasyon. Opo. Councilor, diritsaan lang ito po medyo kayo. Wala tayo agawan balasaan na saray nanduruman committee at sangguniang bayan na Lingayen. Tuan po tagta na Sir RJ na imbunag ya session na may ng Lunes at tiyak ya mismo so nan motion ya walay nagawa ya reorganization at saray committees lapod dakal so saray reklamo ya unsa sabi sangguniang bayan ya wala kuno so councilor ya singa say pakatalos da usurpation of authority la so gagawin to tan sakay na walay conflict of interest Sir RJ at Sir Joseph. Anon. Councilor, you speak about conflict of interest. Anton particular conflict of interest man, Councilor? Unong nga saray ipapasabi na saray department heads at sakay ko no ya councilor agda napagbigyan ng saray budget na saray department heads at umanla so gawin to no usaran to so sa may posisyon to ya ipatawag sa sangguniang bayan insan tura pagpabaingan untan so ipapasabi na saray department heads sa Kuya RJ. On. At abalita mi mat councilor si councilor si kapaborito Joseph Yamanay councilor abalitan mi mat councilor ya ang total 40 million pesos ya nanlapod national government ya pibabalian mat kunoy na sa aton nya councilor si katutan so sa kaya ang putaputang ya issue Sir Joseph ya no kapigan at atanya 40 million at nanlapo Malacanang no
ni-request na inararo tayo na gobernador, ya ipangaro at balay na linggayan lapod sa linggayan lante nan panaham nan bagyon amay lima ba siya bagyon Yuan at apektado. So linggayan lauklad saray ditanad gilig na dayat. Natan ayan 40 million sa ibubulong tan ibabaga na sa tanang councilor ibabaga da at amay isaliw la kunoy bulas, no? Isaliw na bulas na piano na kontrata at mamaliw ya wala so kickback ditanya na gawas na siyempre no isaliw na goods wala so kontraktor. At unong sa experience me sa bulas lang day 700 800 din sanda ideklaray 12 o 13 balbalagitan niya nabawasan sa ray kabaloyan Sir Joseph. Kanya dugang man sirin si babagatot sa may vlog to ng Councilor Bernal. Ya ag kayo un papayag kabaluyan. Ya bulas itadad si kayo cash sunupag itadad si kayo kwanto. Dugata na Sir Joseph wala la so imunaya deklarada sa yan councilor ya unsa bilang subulas kwanto na pinabangan nyo la no ayay Pasko yang balon taon kwanto sa tutulo ko yung tulante lapor asinger at sa patugan at nasisigurado ang tulay may bulas at naala to ya kontrata na Sir Joseph kanya na si Kamiramat ya mangiyagal sa ray kabaluyan at anggad kapigan agmita na iabulo ita syempre halos kapaldo Sir Joseph sudagal sa tay 40 million no so samantalang dakel sumangkaw kulan at bali na linggayon yan kapigan at apektadon talaga sa may lima ba siya bagyon Yuan na Sir Joseph. Sa ragtong kaso antan public official isang manguntratad bali to di ba? Correct. Katutay sa kaya rason na Sir Joseph, Sir RJ, majority, no? Maliban sa na actually mabuloy mo at walay reorganization ta siyempre aton tamat human so plano na sa kaparaton councilors kanyan amin imabuloy sa may reorganization. Balot tikatotso sa may nakalan na committees yan o kapigan at sara man na komite sa sikatos sa may nanousar ya pataktakot pataktakot at sara department head sa Sir Joseph kanyan si katutan surason kinanmove kayo for reorganization. Doon Sir Joseph talaga na aman so ipapasabidan si kami nauusar so sa posisyon sa tanang councilor ya ano kapigan na ipaombudsman tura kuno wala ni threat sa kunyang bayan. Ay, socialist. So, parang ginagamit talaga yung posisyon na councilor? Tuwan patagta na Sir RJ at Sir Joseph. Nathan councilor, ang po tay plano, wala tay ethics committee yun dito na sanggunian? Wala Sir Joseph. Ang po tay plano na sa may chairman, na naalagi natin na chairman na ethics committee, imbestigantan, tapian tan at siyempre, nalanor sa sangguni ang bayan at satan. Actually, sa isa kaya rason niya ginawa nila na inikalan na committee chairmanship. Siyempre, kapara may councilor na imbestigahan ng sangguni ang bayan. Pero walay plano na sa may akang committee no kapigan at aga mamarmar. So sa tara councilor talaga na natuloy ay makanupagan niya dapat manupag nagawan si kato Sir Joseph. Nathan councilor tagtimot bibi lingaran to likudod si ka suspect ira namin nasari kabaluyan chupan councilor councilor Jonathan. Yeah. Siyempre, nakalmat yaman suspect sa ta siyempre nang vlog si Councilor Randall duaran opisyal kwento at talagang naantaan na sa rekabalayan lata sa sikatulaang yun na yan ang deklara yan o kapigan at ang pumatso power to ya manggawa nuntan na Sir Joseph at Sir RJ. So bukor to o pigarara? Walay
ibabagada ya kay bato sa kay ya Department da munisipyo at agmat ang aranan ni ta siyempre nakano dyan doon tanat agmat tanton na kinatampol na nalikas siya tampol pero Kakababaing. manipulaya bilaon talaga na rarata dot umpoy ira Sir RG at Sir Joseph. At least no siya para ramay biktima to antada no siya pa. Duga kayo tan na Sir Joseph. Sa bagay, dyan LGU Lingayen, dyan munisipyo, ang tadumala. Nautitakla mo, nautitakla, konsilor, o konta. No. Iyo sa Asula of Air ng Councilor at sikata. Ate Councilor, ay, so agawan balisaan ditan at balasaan ditan at Sangguniang Bayan. At ang tumaso ni Baganan Vice Mayor eh. Actually, si Vice Mayor Mat, anong nang kuso sa may patas siya panag ulo ito sa Sangguniang Bayan. Yan, no, kapigan, siyempre, motion na motion ko, sinugundan hal na amin. So, ang gapoy nagawan to mo, yaga pagpagan so, may kaya nagawan so sa may reorganization na Sir Joseph. Ni walay reaction dyan sa kwanto bilibak dakinan Councilor Jonathan ta aga parang ano to aga takot bimulgar atan niya issue kwanto siguro sa gabi ito baga aga ang takot kaya ang takot ya ibulgar ta si kayo'y na-move na motion na Councilor. Sa ipatagtuta na Sir RJ, Sir Joseph, bangano siya pantan nga puti tatakotan tayo basta wala tayo katunungan. Kasi katutan so prinsipyo na saya na Councilor yun, dyan balay na alinggayan. Kanya na noon to may manupaglabat, sikato so dapat tayo na ibaga, tanggawan, tapyan na mambinipisyo so saray kabaloyan tayo dyan balay na linggayan. Actually, Councilor sa Ikwanda, at least si kayo, at alam mo ni sulik na anyod si katod sa ating kaibayot sa Sangguniang Bayan ta inidan nyo ni pankanaw-nawa yaman reforma. Oo nga. Dugatan na Sir Joseph ta siyempre amin tayo matlanti at nalilingo walay kahinaan, kakulangan at atan siguro ya lison ya internet si kato at natauhan mo no si kato at wala so sa may lignan to. Siguro. Siyempre, siya ka Sir Joseph at Sir RJ, no siya so agawi untan ay talagan ang paano man risenak ya councilor por aminda at gabay de gabay to ibaga balbal so problema Sir RJ at Sir Joseph. Pero jay nantutog pa so may walay majority or minority talagang nang kasaki kayo piano iputuktan niya kaibayo. Parang ganoon. Sir RJ, Sir Joseph, sa katunayan po, nasa minority ako eh. No? At akong binsitiray kapara tayo. Yan. Sorry, organization. Very good. Okay, kasi kini pangkamongan eh. Parang ganoon. Ano yan? Dial ulit? Hindi. Councilor, what ang kini? Yes, sir. Sige. May sumingit. Sige. May sumingit. So, at least, Councilor, the fact that nakalang yan na committee chairmanship at sara may committee siguro alikas tumalangan ko. Talagan impalit nami Sir Joseph. Agmilabat impalikas no aging impalit nami. Ta siyempre say gagon tumat kasi sobra-sobra lang. No? Una hasta labas ng mayor, una hasta labas ng congressman. Money making. Tingnan tayo kalidad to kanyan say ko kami agmi kakalabanan inarumi kanyan idan tayo na pangkanaw-nawa ya natalusan. Okay, balang. Sige, dial mo kasi maganda yung wala na itupatan ko si maganda Councilor. Yung nangyayari diyan at may tumayo. Oo. Pero ang masarap isipin dito, kapaborito Joseph, yung kasi nasa minority si Councilor Jonathan Ramos, yung nagkaisa. Yes, the fact na he's coming from the minority, pero sinuportahan na majority. Yes, so ibig sabihin, may laman yung sinabi niya. Yung pinaglalaban. Yung pinaglaban niya. Kaya alam din nila, naramdaman din ng nasa majority na kahit kasama nila,
Agdamat idan. Ito na, bumabalik. Okay. Medyo ano yan. Councilor, pasensya kila ta apultot tayo. Oo. Tuputan ko, Councilor, nan inakalan nyo na chairmanship ang tumasok kantod si kayo. Ay, miyembro na Sangguniang Bayan eh. I-loudspeaker mo, partner. Ayan. Okay. Ayan. Lumabas, no? On. Lumabas say pagkanang ko nan walk out. Pero nan iga pula votation saray committees si kuan ko i-move ko lang mo garin idan na chairmanship aga idan ang gano membro sa kaya committee no say sa kaya councilor ang apoy presensya to. Oo. Kanya na si Vice Mayor Mat tinawagan to rin staff na sa councilor insan paso damo ya pimawil di man da plenaryo Sir RJ Sir Joseph. So antibubon ba nanto nato chairman siya ang gapulan to pero wala ni membro at arom na committee ballot. Namin Sir Joseph at Sir RJ. Ang gapo. Amin. Awan. As Okay. in. Ganyan, alilit na to so sa may agawa sa tanah reorganization ng Sir Joseph. Sigurado aliklik natutan, Councilor. So, natan Councilor at sa 2026 anti-focus natan na Sangguniang Bayan. Actually, akapokus tayo sa proyekto na bali na Lingayen ni Pakar sa concreting at 32 siya barangay. Yan o kapigan sa Sangguniang Bayan, inaproban to mo so sa may request na executive ya bawat barangay at walay nagawa ya proyekto ya concreting. No, tapyan dyan untan at niya pagma so sa may 20% development fund yan o kapigan at minabang so amin niya barangay Sir Joseph. So si katutan so sa kaya focus na LGU Lingayen tan siya bilang ya legislative no nanang kumot no antora ramay naiyarom tayo ya ni-contribute tayo at bali na Lingayen. Bali concreting. I-suggest ko lang may kalyeme ya paunlad pangapisan elementary school ta lubak-lubak. Ni man. Arengol man, Councilor. Concreting eh. Nepaglang na. Actually, dyan barangay pangapisan tan barangay Manibok sa kaya prioridad na executive lapor siyempre watan so kami may kabaluyan Sir Joseph no. So likod sa may apag na pangapisan north na Manibok at wala ni so sa may ni-request tayo at Sangguniang Panlalawigan ya amin ya aliwanin concrete ya dalan at sikato so sa may fokusan na gobyerno Sir Joseph. Okay. Actually wala mo so walad kanunutan kun marakap ya gaon nyo ditan, Councilor. Nagkalalo ta mahilig kimot lamang niya man tanam. Oo nga no. Encourage sumat ire barangay ta singa sa may ginawa yun ng last December. Gili karakol na tabyayong niya pakuruyo. Hanggang sa 2026 Sir Joseph. Actually sa plano mo bisyak bilang chairman na agriculture at ipopromote tayo so sa pantanom na pisipising at bali na Lingayen kada barangay. Lapor lokla dyan southern ta sa southern kasi Sir Joseph, Sir RJ. Si kato suman susuklay na amin niya pisipising dyan at bali na Lingayen. Diyan man lalapo. No? So siya kada walay meeting na agriculture agkot maneneng na pundo no paano niya saray dumaralos tayo at naiban tayo at saray gastusan at po ng data si katutan so sa kaya problema nasaray kabaluyan tayo ya dumaralo sa Sir Joseph no walay pantano man pero no hangga po so puunan hangga po mga maralos tayo Sir Joseph. So before we conclude, Councilor, ipot kong lamot ya, may 40 million natan i-convert tayo bulas o cash ya iter at sari? O din, saan no kapigay sabito? Saan no kapigay sabito? Okay, actually sa may 40 million Sir Joseph, Sir RJ, wajala Treasury Office na LGU Lingayen. Natan nan pandidiskasan no anto so gawan in kind ba or cash si kami so sa may imuna ya nan motion yata na iterya cash tapyano agla na bawsan. Correct. No in kind kasi
siyempre saray kabaloyan tayo ya awas out so saray abungda at napigir matla napigir la kanyan iyarum la so satay cash no tunira so kakulangan na sara may kabaloyan tayo ya talagang napiktuan sa may Bagyon Yuan ya isaliw na gamit at abong na arum nira ya pangkaukulanda da bilaya Sir Joseph. Saya Sir tupad RJ. ko siguro Councilor supay man identify, supay meter na listahan, wala lay listahan nyo o lapag indan amin o wala ray priority, wala ray mas dakel, mas daisat. Councilor. Say, wala actually wala inleksab na Malacanang Sir Joseph, Sir RJ. No paano niya no siya pa sa mga na sata na beneficiary na lapod. So itarya cash as soon as possible ta apan decision na mimatlaya cashier MSWD so okay. naulo Sir RG at Sir Joseph so satan niya cash yan ang lapo da Malacanang. Okay. Natupad ko, Councilor, at sa 40 million, kaunungan kasi so naawat na sa kaya recipient. Sa isa sa GIS Media Sir RJ no may wash out yabong ang gano 15,000 kumon no kung kasya ta nararamay ta wala ramay totally damage siya tatawagan tan partially damage. Okay no ano totally damage dapat atagtagay tapyan dyan doon tanat nagawa mo tiya marakap so sa may panayamanda kultan pero nanangnangad sa may impasab na Malacanang Sir Joseph Sir RJ no paano niya i-disseminate o itar so sayan na panangaro na presidente at bali tayo ninggayan. Okay. How soon, Councilor, yan awat dalatan? Sigurado excited laray ken recipient sa satan. Malamang Sir Joseph, Sir RJ kasi bayag dalaya ya tatalaran sa ikwandaingan imbulsala na saray municipal officials. At sa piro sa iputagto adantaya ilalaban tayo sukaraklan tapyano may naawat daya ang gapoy bawas susatan niya 40 milyon na Sir Joseph. Okay. So panawagan nyo sa ating mga kababayan. Yes, Councilor. Panawagan na lang po sa mga kababayan po natin sa Lingayen. Okay, sa ating mga kababayan, ni paakar sa tay 40 milyon ag kayo mapaga. Na si Kamira ya interyo so tiwala si kami tapyano na yapigir tayo namin so sare makanupagan yung sabi sare mayrap bilay sare naapiktuhan sa tay Bagyon Yuan at unsabi balang sinasakay si kayo kanya na kayo mapaga ang gano si pan councilor ditan so sa may untalin ya ipilito so sa tay bulas uno in kind at ag kami umpayag gabay UFO. So sa tay interior panangaro na Malacanang at Bali na Lingayen. Sa tingin Sir RJ, ito ko masubalbalag ya salamat si kayo lapor serbisyo yo ya naipapalapag so saray malupag sabi saray ito to na pwede doon nantan naman na siya pasok na tatrabaho ya councilors at Bali tayo ya Lingayen. So balbalag ya salamat si kayo namin. Okay. Babalog po salamat, Councilor. Mabuhay po kayo. Good morning. Yan ang Councilor. Pinaglalaban ng tama. Pinaglalaban ng makatotohanan. Kasi noon tatan asambaray, walay hayahayang buhay. Siyempre. Kontrataan mo. Ay, socialist. Sino kaya imagine, bulong mo nga sa akin, Councilor. Late na ako sa balita sa bayan ko. Imagine, 40 million, half of that will come pupunta sa pocket no mag-i-invest. Siyempre, tubo kitubo. Ay, tubuan to. Pero, walay ko na. Walay amigo ton department head. Ay, socialist. Sino kaya ito? Pero ang bilib na tayo, kaya Councilor buong loob. Atapang tao para sa taong bayan ng Lingayen. Di ba? Sa totoo lang kapaborito, Councilor Jay. Jonathan, parang nakikita ko may future ito. Maging leader din. Sa kwandaman lanti, give unto Caesar what is due to Caesar. Tama. No unto Jude saray totoo yung mga kaukulan, nagkalalo lata dalan bagyo, wala rin na andian ni Nasara may ayamanda, agawantan ka paborito ajay. Kanupugan niya tulungan tayo iraratan. Agyula pa ni interesantan. Ay, nako. Alam mo na, yung mga iba, sabi nga may kumikita pag may bagyo. Yan. Hindi na binanggit yung pangalan pero siguro sa loob-loob ng yung
kasi si Kato nung kagawad, alam na niya. Alam mo ba yung nag-uusap yung marami tapos pagdadating ka biglang tatahimik? Alamin mo nga kung sinong counselor yan, counselor, kapaborito alamin ko RJ. mamaya, oo. Ha? Alamin mo kung sinong counselor Ay, yan. sus. Thank you, Councilor Jonathan T. Ramos. Mabuhay ka. Yes. Ay, lalang oras. Angga pulay, malami oras may ating tanagagig. Ano ba yan? At tabayanan po, susunod kagarang number 1, kapaborito Joey Baby. Bueno, akaulo ba kantabay lalang mula sa Rimag Tariuran kapaborito? Amigayo, RJ Bira Jimenez. 40 million ha, sa Litibula, sakal mo. RJ Bira Jimenez, at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Katulan tangga pulay Progreso Pilipinas sa kapaborito RJ. Kickback lamot. Andilay walad kanunutan sa negosyo. Ay, sosilis. Pakalmuan. Wag naman. Give unto Caesar what is due to Caesar. Kalop kanta beti man at technical side, the only one at puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station, naglalawigan ng Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am